panahon. Sec Manny, hanggang ngayon po kasi may mga lugar pa dyan sa area po ng Bicol, dyan sa may papunta po ng Naga, patawid nga po papunta po ng Sorsogon, na hindi pa rin po madaanan dahil mataas pa rin po ang baha. Ano ho ba ang dahilan kung bakit mukhang, sabi nga ng Presidente po nung Sabado, hindi gumagalaw ang tubig? Yeah, meron pa nga, Ted, yung mga ibang mga lugar sa Camarines Sur, actually, lalo na sa Camarines Sur na may mga tubig baha pa, lalo na sa mga national secondary road. Alam mo naman yung Camarines Sur is actually the basin ng Bicol River, kaya nanatili pa yung natin, yung mga malaki kasi masyado yung ulan na pumunta sa Bicol, sa area na yan in the last few days, no? So anyway, I think we are expecting na by today and tomorrow mag-subside na yung lahat ng mga tubig and should be able to clear actually all the roads in Camarines Sur. Okay, Sec, naintindihan po natin, ano? Sabi nga ng Presidente, halos 2 ondoy ang bumaksak dito na ulan sa area po ng Bicol. Opo, pero sir, hindi ho ba naman ano po yon, common sense na bagamat mataas ang baha, mabigat ang tubig na ibinaksak ng ulan, usually po kapag gumagana ang inyong drainage and flood control system, kahit pa paano po ay dadaloy po ito patungo hindi lamang sa ilog, diyan po naman sa area nga ng Ragay Gulf, no, sa Bicol region. Ano ho, sa inyong pagtansya ngayon, ano ang dahilan kung bakit hindi gumalaw at naiipon, hindi gumana ang ilang pong flood control system? Well, sir, first of all, actually, yung mga flood control system that were implemented previously, Ted, hindi naman anticipated sa ganitong volume ng flood waters na dumating actually at the time, no? And secondly, I think napansin ko lang, no, technically, I think nakita namin na yung mga riverbeds are actually very shallow. Yan pa rin na napansin ko actually nung pag-assume namin itong Marcos administration, nakita namin that many of the riverbeds are very shallow. So no matter how much yung mga revetment walls that had been implemented, mababaw na rin at talagang kagaya ngayon, napakalaki yung tubig baha na tumating. So nag-overflow talaga. So it has decreased actually the carrying capacity ng mga rivers natin. Mm-hmm. So ito yung isang pinagtutuuan ng pansin namin ngayon. Actually dapat nga lang we have to undertake massive dredging and desilting along the riverbeds, major rivers actually all over the country nga. Mm-hmm. Ito yung pinakamalaking problema natin ngayon. Okay, sir, so yun nga po, ano, silted na itong mga ilog. Opo, yeah. Opo. Bagamat silted na ang mga ilog, again, maliban po doon, wala pa hubang ibang pwedeng dahilan kung bakit po naging stagnant ang tubig? Halimbawa, kasi sir, di ba, ang tubig naman, gravity, naghahanap ng mababang lugar yan eh. Exactly. Opo, di catch basin nga po ang Camarines Sur, no? And then a portion of Albay. Pero bakit nga po hindi malayang makadaloy kahit na po yung ilog bumabaw, dito po papunta ng dagat? Ano pong dahilan kaya? Well, maraming factors specific. Actually, yun ang sinasabi nga natin that actually because of economic activities and population growth, talagang na kukunti na yung mga spaces na lupa na pwedeng mag-absorb ng rainwater. So, lahat konkreto na, halimbawa sa Naga at sa mga ibang progressive towns, halos sementado na lahat yung mga areas na yan. So, walang pupuntahan wala nang absorptive capacity ng mga land areas nila. So, these are the things na medyo nag-exacerbate actually yung problema on flood control. Opo. Kaya po, so sir, kasi ngayon po, siguro alam nyo na, no, na meron naman po nagsasabi na sa pagharap ninyo sa Senado, bususiin itong budget po ng flood control, particularly po in Bicol. Sir, last year, ang perang inilaan po sa budget under DPWH ay 29.5 billion pesos, no? Para po ito sa mismong Bicol, region, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, etc. Ngayon po kasi ang tanong ng iba 29.5 billion last year, saan kaya napunta daw yung pera? Well, actually last year Ted, I'll just have to check actually. 29.5 billion. There are actually ilang provinces sa Bicol. Albay, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte. 5 yata na provinces yan, no? So, I think, and the other thing is actually yung 2023 infrastructure program, we have 2 years to implement. I'm sure that we are now in, sa ngayon, 2024 na, we should be able to, we are in the finishing stages siguro, to complete yung mga 2023
flood control projects sa ngayon, no? Kasi we have 2 years actually to implement. Now, 2024, we're just in the middle of implementing some of the flood control projects pa ngayon. So we have until 2025 to complete it. So Okay. yun ang status ng mga projects natin ngayon doon sa Bicol River. And similarly to in other regions and provinces in the country. Okay. So sir, sa ngayon po ba, ngayong taon, meron ongoing na flood control system project dyan? Kung sakasakali po hindi dumaan itong bagyong ito, tuloy-tuloy ho naman po ang kanilang mga proyekto dyan sa flood control? Yes, Ted, but I would like to clarify a little bit. No? Kasi yung mga flood control projects that are being implemented right now are not actually designed to cope up with this kind of climate change phenomenon. No? Ito yung mga ginagawa natin ngayon are actually just for immediate protection in low-lying areas lang. No? For ordinary rainfall at saka yung mga matataas, but not this kind of a phenomenon that we are talking about. Yung mga ganitong pagbuhos ng napakalaking ulan na mga ganito. I don't think iba ang panito. And that's the reason why the President has asked me to revisit actually yung Bicol River Basin Flood Control Project. And luckily, I think we are in the process now of discussing this major flood control component of the Bicol River Basin with the Korean Exim Bank at this time. Opo. But when you say Bicol River Basin Project, basically po, dredging ito. Desilting po ang mangyayari. Hindi po. Hindi lang dredging at desilting because I think we have to address. Alam mo yung Bicol River Basin, even yung mga tributaries from Mayon Volcano, pumapasok sa Camarines Sur and other areas. No? So I think this has to be done holistically. In fact, the engineering solution is just going to be part of the program kasi kailangan napakarami yung naapektuhan ngayon because of landslides, erosion, and other things na kung dito. I think pati mga basura nagkalat din. Yung mga ganun napansin. Opo. Pero pag Yeah. Sorry. Sige sir. Pero kapag nga po pinag-usapan natin itong disenyo po ng Bicol River Basin, basically po, ito ho ay para sa malayang pagdaloy ng tubig sa mga ilog patungo po dito din sa karagatan. Hindi po naman to iipunin sa isang lugar, kung hindi, lang po, di ba, magkakaroon po ito ng pag-aayos sa dadaluyan po ng tubig? Well, that's part of it actually, Ted, and we are actually looking at the possibility of actually yung mga impounding reservoirs actually yata na kailangan natin gawin. Mga impounding reservoirs. Opo. In some of the areas actually. Impounding reservoir, para din po dito sa disenyo ngayon sa Rizal at maging sa Pampanga? Yes. Okay, sige po. Ganun nga, Ted. Opo, sige po. Sa ngayon hubang kaninyo, di ba, nasimulan na po ang study dito. More or less po, magkano hong perang kailangan po na naman dito? We are just starting to undertake the detailed engineering design set. So, wala pa kami yung exact amount that we are talking about. But one good thing is actually the Korean government through the Exim Bank has committed actually to extend financial assistance in the implementation of this program. I think we should be able to finish actually yung detailed engineering design by siguro by 2025. And civil works may start sometime in 2026 na. Opo, sige po. Sir, sa panghuli po, ano pong mga lugar ngayon ang problemado pa ho at hindi madaanan sa mga panahong ito para po sa kaukulang pong tulong at clearing operations po na ginagawa ng gobyerno? Well, there are dito sa Bicol area, there are secondary roads pa na meron pang tubig, Ted. Pero ang pinagtutuunan pansin namin is actually yung Daang Maharlika, and I think along the Daang Maharlika, I think yung dito may sa may banda ng San Fernando to papunta ng Naga, yun na lang ang medyo may problema at but I understand that heavy vehicles can now pass through, and inaalalayan namin yung mga stranded people at saka yung mga vehicles na pwede namin itawid. At this time, we are expecting that by today and tomorrow, pagka hindi na bumupa na yung pag-ulan doon, I think magka-passable na yung entire Maharlika Highway. Actually, and we will actually yung mga ibang secondary roads na inundated pa. We are just waiting for the floods to recede, and then we will
nakahanda naman yung mga quick response teams namin sa department to clear out kung ano yung mga debris so that we can restore traffic immediately. Opo. Ganon din dito sa may Batangas and Cavite area, meron marami din natabunan ng mga lupa. I think dito sa may Batangas and Cavite area, ang problema actually is not much of a flooding problem but actually yung mga soil collapse and yung mga landslides from the mountainous sections. Kaya yun ang clear out na namin ngayon today and hanggang hindi namin natapos din. Pinagtulong-tulungan na namin pati yung equipment ng NCR, pinadala na namin doon at saka Region 4B at para magtulong-tulong po para mag-clear out dito sa may Batangas area. Opo. Sa ngayon ho ba meron na kayong estimate more or less po magkano na po ang damage sa ating pong public works? Meron ng mga tentative estimates na pinapaano sa akin ng isang araw but I think this have to still be validated to the estimates of mga 600 million or something. But I think we need to validate this. Luckily, actually, along the main highways, actually, itong nito wala naman nasirang mga dito lang sa may Batangas. Batangas itong Laurel kasi may nawasak na isang na-wash out na isang tulay and sa Camarines Sur meron ding isang tulay. So I think mga 2-3 tulay lang yung tira but along national secondary roads lang. Opo, pero sir, maari kung sakasakaling humupa na itong tubig, maari na ho talaga makatawid sa Marcos Highway patungo po ng Matnog, Sorsogon kung ikay babiyahe po ng Kabisayaan. Basically po, walang nasirang tulay doon at maaari daanan po. Yes, wala. Actually, from part of Camarines Sur all the way to Albay to Sorsogon, it's possible po. Wala problema na doon. Opo. Dito nga lang sa inside Dinaga City metropolitan area. Yun ang medyo meron pa nga doon sa may San Fernando Milaor area na meron pang tubig ng inantay naming humupa. Actually, yun lang ang may problema. Dito naman sa may banda ng Quezon kasi yung dito sa may Lopez area na perennial na binabaha kahit na hindi ganitong klaseng ulan possible na actually nung pang mga 2 days ago. Opo, sige po. Salamat po na marami, Sec Manny, sa inyo pong informasyon. Kami po yung muling tatawag para po makakuha ng update, sir. Ingat po kayo, sir. Salamat po. Okay.